Ang vice-presidente natin, bago yata pumunta doon sa sesyon ng Kongreso, alam niya na sa sarili niya na yung mga isasagot niya ay isa lang po, mga kababayan. Mukhang sinasabi niya na scripted po yung mga itatanong sa kanya ng congressman, ngunit subalit ang ating vice-presidente mukhang na-scripted niya na o kung alam niya na po kung ano lang ang ikikilos niya at kung ano talaga ang gusto niyang mangyari doon sa Kongreso, mga kababayan, ha? So eto na, ay hindi ito, eto muna. O yan. Sabi dito ng ating Vice Presidente, I decided I'll come alone. Mag-isa lang daw po. Kung nakita natin mga bossing, di ho ba ang ating Vice Presidente nag-iisa doon sa kabilang side ng Kongreso. Tapos po ilan yung kongresista na nasa harap po niya? Sabi ko, aba, mukhang ano na, mukhang scripted na talagang siya lang ang magpupunta para kaawaan ng mamamayang Pilipino. Ano po ang sabi dito? I decided I come alone, answer all of it alone. Sandali. Nasagot ba lahat ng katanungan nung mga kongresistang nagtatanong, no? Para dun sa budget ni VP Sara? Parang wala na, parang iisa lang ang naging sagot niya. Parang ang nasagot lang kayo ayan pinasa ko sa inyo yung budget namin, bahala na kayo kung gusto niyong, ipasa kung magkano gusto niyo ibigay, bahala kayo. Parang yun lang po ang narinig natin simula't umpisa hanggang huli ho, mga kababayan. 'Di ho ba? Oh, I decided I'll come alone, answer all of it alone. Oh, so that kung i-contempt man ninyo ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. Sa simula pa lang po pala mga kababayan, inaasahan no na ng Vice Presidente na i-contempt siya. Siguro po mga bossing yung sagot niya na paulit-ulit ho, no? Talagang pinoprovoke niya yung Kongreso. Para sa ganon, yung inaantay niyang ma-contempt siya, mangyari. Ngunit subalit natapwat po mga kababayan, pasensya po sa ating Vice Presidente. Mukhang hindi po ganun ang nangyari mga kababayan. Oh. Kasi pag na-contempt nga naman po ang ating Vice President, tingnan nyo ang ginagawa. Ginigipit si VP Sara Duterte. Di ho ba? Mga kababayan, tingnan nyo itong mga kongreso na ito o mga kongresista na ito. Ikinontempt ang ating Vice Presidente. Oh, no? Sa tingin ko po, mga bossing, yung pagsagot niya ng paulit-ulit, ipinoprovoke niya yung ating mga kongresista. Kasi ho, ang aayos ng mga tanong Pati nga ho si Congressman Benny Abante, mga kababayan. Dahil sabi niya, kumbaga, ang tingin ng Vice Presidente doon sa kanilang mga katanungan ay ano tawag dito? Kumbaga, inayos na, scripted daw po. So ngayon, ang ginawa ni Congressman Benny Abante, iniba niya po yung tanong, mga kababayan. Ang tinanong niya, kami bang mga kongresista dito, may karapatan na mag-scrutinize no, sa budget ng Vice Presidente? Ang sagot ng ating Vice Presidente, yun pa din ho, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito na I decided I'll come alone. Answer of all it alone, wala naman po, paulit-ulit lang din po ang naging sagot ng Vice Presidente. At saka siya nagdesisyon di ba? Na pumunta siya diyan ng mag-isa. Di ba para nga naman, ang itsura tingnan nyo ako mag-isa lang dito. Wala akong mga kasama dito, wala akong mga katulong dito. Tapos gigipitin ako ng mga kongresista na ito. Sabi ni Ma'am Lorelai DSNR, Sara sa mental illness, panahon na magpa-check up sa doktor. Nako, siguro ang ating Vice Presidente mga kababayan, halo-halo na din po ang nasa isipan. Halo-halo na din po ang pumapasok sa isipan niya, mga kababayan. Kasi nandiyan po yung marami pong sumisigaw na mamamayang Pilipino na ang sinisigaw mga kababayan impeachment po. Nako, kabaliktaran ang nangyayari mga kababayan.
Yung nangyayari doon sa Liwasang Bonifacio na isinisigaw nila na bumaba na si PBBM, eh eto po ang nagiging kapalit. Eto po ang nangyayari talaga. Ang sambayan ng Pilipino, eh, sumisigaw ng impeachment para sa Vice Presidente. Ano po ang mga idinadahilan nila? Eh, dahil daw po hindi maipaliwanag yung 125 million confidential funds, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot ho, 'no? Alam niyo, tingnan niyo ang Vice Presidente, ako gandang-ganda ho ako sa Vice Presidente, kaso kapagka kada ho sinasabi ko 'yan, 'no, sa Team MR. O sino po ba yung Team MR? Yung mga, kasama ho natin dito o grupo ho natin dito, 'no, sa Mark Ramos Channel, editor, researcher nung mga topic natin. Kada binabanggit ko maganda ang Vice Presidente, isasagot sa akin, eh, mahina naman, hindi marunong sumagot, hindi marunong humarap sa tao, gano'n po. Eh, hindi na lang ho ako kumokontra dahil kumbaga sa mga nakikita ko naman po na asta ng Vice Presidente, mga kababayan, eh, mukhang uma-agree o pumapanig naman ho ako sa kanila. Marjolie Ubaldo Landicho, shout out sa iyo, 48 likes here. Ayan ho. Anyway, mga kababayan, iwanan po natin, 'no, yang topic na yan sa ating Vice Presidente. Eh, malabo po kasi na makuha nila yung awa ng sambayan ng Pilipino, eh. Kasi po halata yung mga kinikilos nila, 'no, sa na simula pa lang po yung pagpapabagsak sa ating, pangulo. Halata sa ikinikilos nila yung mga paninira sa ating pangulo, hindi kumakagat. Hindi ano, hindi po kinakagat ng taong bayan, kaya po lumilipat sila doon sa paawa effect, 'no? Kaya yung ine-expect ng ating Vice Presidente o plano niya na magpa-contempt ho, eh, hindi nangyari. Sorry, wala, eh, hindi uubra. Ano po, mga kababayan, hindi uubra. Anyway, tumungo ho tayo dito sa regalo ng kapulisan po sa KOJC, mga kababayan. Eh, di ho ba ngayong araw, eh, kanilang anibersaryo, September 1, 2024, ika-39, 39 na araw, na taon, anibersaryo ng COJIC o KOJC, mga kababayan. Eh, nako, mukhang nagkakaroon ho ng sagutan diyan, nagkakaroon ho ng, kumbaga hindi magkaintindihan. Sabi po ng PNP, hindi niyo puwedeng gamitin ito, yung kumbaga yung lugar kung saan nagse-search sila, kung saan, eh, sila ay naghuhukay, kung saan nag-iimbestiga sila, kung saan nararamdaman